Sa mahahabang mga binti at kidlat na bilis, ang mandaragit na may balot ng kamuflahe ay umatake sa kanyang biktima nang may matinding kalupitan. Nagtatago sa mga anino habang gumagala sa kagubatan sa walang humpay na paghahanap ng susunod niyang mabibiktima. Kilalanin ang mga Japanese spider crabs, ang daddy long legs ng dagat. Ang mga higanteng Japanese spider crabs ay kahanga-hanga at nakakatakot sa kailaliman ng dagat. Ang mga nilalang na ito, kilala ring tunay na kaiju, ay siyentipikong nakauri bilang Macrokhyron chyrontiae at kabilang sa pamilyang Inacidae. Sila ay kilala na naninirahan sa kailaliman ng karagatan mula 400 hanggang 900 kalampakan sa ilalim ng ibabaw. Ngunit natuklasan na kaya nilang sumisid hanggang 2,000 talampakan ang lalim. Pinakakapansin-pansin sa kanila ang mga paa na umaabot ng 15 talampakan at mas mataas kaysa ibang crustacean. Ang karaniwang spider crabs na pinakamalalapit nilang kamag-anak ay halos 1 talampakan lang ang haba, kaya mas kahanga-hanga ang Hapones na gagambang alimango. Dahil sa kanilang dambuhalang laki at malakas na kapit, tinatawag silang daddy long legs ng karagatan at kaya nilang balutin hindi lang ang iyong muka, kundi pati ang buong pamilya mo na may sobra pang espasyo at kaya rin nilang lamunin kahit isang batang tao. Ang Hapones na gagambang alimango ay kabilang sa decorator crabs na kayang magtago sa sahig ng dagat gamit ang mga palamuting nakakabit sa talukab at paa. Kilala silang magpapalamuti gamit ang mga bagay tulad ng halaman, anemone, espongha at iba pang organismo sa dagat. Nakakatulong ito sa kanila na magtago sa kanilang paligid at makaiwas sa mga mandaragit. Ang talukab ng alimango ay may sukat na 16 na pulgada lamang ang diametro, ngunit sa kabila ng maliit nitong laki, ito ay tumitimbang ng napakabigat na 44 na libra. Masdan, ang maalamat na Crabzilla, gaya ng tawag dito, ang siyang umuupo bilang hari ng dagat. Umabot ito ng napakalaking 13 kalampakan ng haba at tumitimbang ng nakakagulat na 44 na libra. Ang malalaking paa nito ang kailangang sumuporta sa napakabigat nitong katawan at tunay itong puwersang hindi dapat maliitin. Ang Hapones na alimanggong gagamba ay isang higanteng halimaw sa dagat na kinatatakutan at hinahangaan. Ang mas batang Hapones na alimanggong gagamba ay kahawig ng mga tangkay ng damong dagat dahil sa mahaba at palamuting mga paa, ngunit habang sila'y lumalaki, mas pinagtutuunan nila ng pansin ang pagprotekta sa kanilang sarili mula sa mga mandaragit, pinananatili ang bukol-bukol nilang talukab na ginagaya ang anyo ng bato sa madilim na bahagi ng malalim na dagat. Ang Hapones na alimanggong gagamba ay mamong dambuhala sa dagat na mas gustong kumain ng nabubulok na bagay sa sahig ng dagat kaysa manghuli ng buhay. Omnivore sila, ngunit naghihintay silang malapit nang mamatay ang hayop bago kainin ang labi nito. May nagsasabi na kayang kainin ng alimango ang katawan ng nalunod na tao kapag nahanap nila ito. Minsan, kilala rin ang mga nilalang na ito na kumakain ng kelp o maliliit na hayop sa dagat, kaya tinawag silang buitre ng karagatan. Kung hindi sila maisturbo, malabong magtagpo ang landas nila at ng tao. Sa kabila ng nakakatakot na reputasyon, kilala rin ang Japanese spider crab sa kahanga-hanga at masalimuot nitong ritual ng pag-aasawa. Sa panahon ng pag-aanap, nagsasama ang lalaki at babae para magmate at maglagay ng itlog. Ang lalaki ay nagpapasok ng pakete ng similya sa babae gamit ang mga kuko at sa loob ng 10 araw, dala ng babae ang mga itlog hanggang mapisa at maging plankton. Inaalagaan ng mga babae ang mga itlog hanggang mapisa para matiyak ang susunod na henerasyon ng mga nilalang sa malalim na karagatan. Ang babae ay maaring mangitlog ng mahigit 1 milyong itlog, ngunit iilan lamang ang nabubuhay hanggang sa pagtanda. Nagsisimula ang paglalakbay bilang maliliit na mikroskopikong itlog tungo sa pagiging higante. Ang pagbabago mula sa isang maliit na itlog hanggang sa maging napakalaking Hapones na alimangong gagamba ay isang mahaba at komplikadong proseso. Upang maging ganap na adulto, kailangang dumaan ng Hapones na alimangong gagamba sa 4 na yugto ng pag-unlad, kabilang ang yugto ng Zoea, yugto ng Megalopa, yugto ng kabataan at ang yugto ng pagiging adulto. Ang paglaki at pag-unlad ng alimango sa dagat sa bawat yugto ay nakadepende sa iba't ibang salik, tulad ng pagkakaroon ng pagkain, temperatura ng tubig at iba pang kondisyon ng kapaligiran. Hindi tumitigil sa paglaki ang mga walang gulugod kahit adulto na sila. Karaniwang lampas 3 kalampakan ang laki ng Japanese spider crab sa Suruga Bay, kaya kabilang sila sa pinakamalalaking alimango sa mundo.
Dahil sa laki at kakayahan nila, patuloy na nabibihag ang imahinasyon ng mga nag-aaral ng karagatan ng mga banayad na higanteng ito. Habang lumalaki, dumadaan ang Japanese spider crab sa proseso ng pagpapalit ng balat kung saan inaalis nila ang kanilang lumang exoskeleton at nagpapalago ng bago. Mahalaga ito sa paglaki at kaligtasan nila pero nagiging mahina sila habang ginagawa. 2 oras ang tagal ng pagpapalit ng balat ng alimango, kaya't lantad ang malambot nilang tiyan at nagiging madali silang biktima ng stingray at pugita. Umabot ng 1 linggo bago tumigas at maprotektahan silang muli ng bagong exoskeleton. Kahit madaling masaktan, ang mga banyayad na dambuhalang ito ay nabubuhay na hanggang 1 siglo sa ligaw. Malaki ang epekto ng mga gawain ng tao gaya ng pang-ingisda gamit ang troll at mataas na demand sa kanilang mga paa sa ilang rehiyon sa populasyon nila. Kahit mawalan ng paa dahil sa mandaragit o lambat, kayang patubuin muli ng Japanese spider crab ang mga ito at mabuhay ng maayos. Hindi pa alam ang IUCN status ng Japanese spider crab dahil mahirap tantiyahin ang kanilang populasyon sa malalim na dagat. Sa kabila nito, may iba't ibang hakbang na ginagawa upang mapanatili ang kanilang populasyon, kabilang ng pagbabawal sa paghuli sa kanila tuwing panahon ng pagpaparami sa taglamig sa Japan at isang restocking program na gumagamit ng mga larvae na pinalaki sa mga artipisyal na palaisdaan. Ang Japanese spider crab ay isang kahangahangang nilalang na talagang sulit makita sa kahit anong aquarium na mapupuntahan mo. Bihira na silang makita sa kalikasan dahil nabubuhay sila sa malalalim na tubig at lumiit ang kanilang populasyon. Nagbibigay ang mga aquarium ng natatanging pagkakataon para makita ng malapitan ang mga kahangahangang nilalang na ito at matutunan pa ang tungkol sa kanilang kahalagahan sa ekosistema ng karagatan. Dapat bigyang pansin ng IUCN at dagdagan ng proteksyon para sa Japanese spider crab dahil patuloy na babawasan ang kanilang populasyon. Ang pagbaba ng populasyon nila ay maaring magdulot ng domino effect sa ekosistema kaya mahalaga ang pangangalaga sa kanila para sa kalusugan ng karagatan. Anong opinyon mo sa mga dambuhalang, nakakatakot, kumakain ng mga patay na hayop pero banayad na nilalang ang dagat? Ipaalam mo sa amin sa mga komento at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kapanapanabik na mga nilalang. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod.